Hello Agusan, for how many years? 19 years. Nakabalik din ang kalabs nyo dito mga kalabs. Ayan, nagpunta pala kami dito sa bahay ng aking angkol dito sa Agusan nila Angkol Lando. At dahil pagsasaka din ang kanilang hanap buhay dito mga kalabs, huwag na kayong mag-expect na makita kayong building dito. Siyempre sakahan din ang makikita ninyo pagdating dito mga kalabs. Parang duhali rin dito mga kalabs ang lawak ng kanilang palayan. So ganito na nga mga kalabs, pagdating namin dito, ayan, nag-usap-usap muna kami, ayan, nagkukumustahan. Siyempre nga, minsan lang magkita, at saka sila angkol, ang kanyang mga apo. Ayan, salamat sa pala sa pag-welcome ninyo sa amin, angkol, auntie. Grabe mga kalabs, for how many years? Ngayon lang talaga ako nakatapak ulit dito sa Agusan. At yan na nga, akala namin doon lang sila sa sakyan maghintay mga kalabs, hindi rin nakatiis. Ayan, pumunta rin sila Ate Tami dito kasi nga nasa gitna ng palayan itong bahay nila angkol mga kalabs. Ayan, hindi nakatiis. So tingnan natin, 'di ba? So yun, dito muna kami nagtambay mga kalabs o sa aking mga kaparintihan dyan sa Agusan. Ito munang video na to ang aking i-upload, mamaya na yung iba. So yun na nga mga kalabs, pagdating namin dito, ayan, nag-usap-usap kami kasi nga napag-usapan namin yung pagluto ng dahon ng kamuting kahoy mga kalabs, at lututuan daw kami ni auntie. At excited nga ako mga kalabs kasi nga nung nagluto kami ni Papang nito, talagang palpak talaga mga kalabs at hindi namin nakain. Ang sayang ng mga ingredients noon. Ayan na nga, pagkatapos makuha ni Mikay at ni Ganggang Gwapa ang mga dahon na yan, o nilagay na namin sa lusong o bayong mga kalabs dahil babayungin na namin o babayuhin pala. Ay ang hirap naman talaga magtagalog mga kalabs, nagkalisod-lisod talaga ang kalabs nyo. At yan ang mga kalabs, excited at masaya ako kasi nga ang tagal ko ring hindi nakahawak ng ganito mga kalabs, yung magbayo-bayo ba mga kalabs. So diba, feel na feel mo talaga ang buhay probinsya dito pag makarating ka dito mga kalabs. O yan, ganyan na lang pala yan mga kalabs, dukdukin natin. Ayan, o yan, diba mga kalabs, ganyan pala ang sekreto para masarap mga kalabs. At grabe, ang tagal na naming hindi nakakain yan mga kalabs. Ina-imagine ko talaga kung anong lasa niyan, kung masarap ba o hindi. Pero sabi ni auntie, ang sarap daw niyan. Tingnan natin mamaya mga kalabs. So yan, bayo-bayo muna ang inday kalabs nyo. So ayan, ang dami kasi nakuha ni Mikay at saka ni Ganggang mga kalabs. Bayuhin natin yan lahat mga kalabs. So marami din ang magawa natin. So ayan na yan, pagkatapos naming bayuhin mga kalabs, ganyan na. At naghanda na rin si auntie ng niyog para gawing gata. At nagkuha rin siya ng dahon ng gabi mga kalabs. Tingnan natin kung masarap ito ngayon mga kalabs. O ganyan pala ang procedure niyan mga kalabs. Ilagay yung dahon ng gabi at saka ilagay na yung dahon rin ng kamuti na aming bayog-bayogin ng mga kalabs. O bayog-bayog, bahala na kayo dyan magsabot-sabot mga kalabs. At yan na nga mga kalabs, nagkagod na jugod diha mga kalabs. O bahala na po nung magsabot-sabot din ha. Basta yan, kayo rin natin yan mga kalabs para maggawing gata. Grabe dito pag dumating ka mga kalabs, simpleng buhay talaga ang madadatnan mo mga kalabs. At yan na nga, si auntie na talaga ang nagpuli mga kalabs kasi nga hindi talaga kaya ng aking malaking braso. Hindi ko rin pala alam mga kalabs, pero alam ko rin yan, kaya lang ang sakit talaga sa braso. At so yan, naghihintay na kami mga kalabs, excited na kami makakain. Si mama naguna-una nagkaog bulad mga kalabs. Yan, murara jud mig nagluto og gasol, ang dali-dali lang talagang nakaluto ni auntie Elizabeth mga kalabs. Ayan, parang naka-full ang gasol kasi nga grabe talaga yung paglagay niya ng kahoy mga kalabs. Luto agad yung kanin yan mga kalabs. At si Ganggang naman nagwapa mga kalabs, nagiwa na rin siya ng mga lamas o mga bombay, ahos yan, at saka luya. O yan mga kalabs, yan ang ilalagay mamaya. O yan, ganyan na ni auntie mga kalabs. Nagugas yan si auntie mga kalabs ha. Yan, o diba excited na kami. At saka yung gata mga kalabs, kinumot-kumot na ni auntie mga kalabs kasi gawing gata na yan mamaya. O ganyan lang pala kasimple mga kalabs. Uy, habang tumitingin ako sa ginagawa ni auntie mga kalabs, natatakam na talaga ako at na-excite ako kung ano talaga ang lasa nito, kung perfect ba talaga o ganun pa rin sa ginawa namin doon sa Duwali mga kalabs. At yan na nga, nilagyan na ni auntie ng mga
ricados mga kalabs, yung mga sekreto niya na nilagay mga kalabs para maging masarap. Ayan, nilagay na ni auntie mga kalabs. At nilagay na rin niya doon para maluto na siya. Hintay-hintay na lang talaga kami mga kalabs. Pero takam na talaga kami makakain kung masarap ba talaga yung luto na yan ni auntie mga kalabs. At yan na nga, habang nagluluto si auntie, nagprepare na taga, at yan na nga pala, luto na pala mga kalabs. Ayan, first time nilang lahat na kumain yan mga kalabs. Yung mga anak ko hindi pa talaga kumain ng ganyan. Alam nyo ba kung anong lasa mga kalabs? Grabe, ubos talaga yung inahanda ni auntie na bagong hain na kanin mga kalabs. At ang sarap-sarap pala ng kanin nila auntie dito, kasi nga ang bango-bango, at nakalimutan ko kung anong variety ng kanilang pagkain or kanin na niluto mga kalabs. So in fairness auntie, ang sarap ng luto mo. Grabe ang sarap ng ginataang dahon ng kamuting kahoy. Salamat Auntie Elizabeth. Kailangan ko pa talaga pumunta ng Agusan para matikman ang sarap ng kamuting kahoy mga kalabs. Ay nako, pero hindi talaga ako nagsisi mga kalabs, kasi nga grabe, naubos talaga namin yung kanin na marami niyang nilagay ni auntie dyan sa misa mga kalabs. Naubos namin yung lahat, at in fairness ang sarap ng kain ng aking mga anak at saka mga pamangkin ko mga kalabs, at ang kapatid ko at si mama. Grabe, ang dami naming nakain, kasi nga pinarisan din namin yan ng bulad mga kalabs. Ang sarap talaga, wala talagang diet dito ngayon mga kalabs. So shout out Kalar family sa Agusan, thank you talaga sa inyong warm welcome sa amin mga auntie, uncle at saka sa aking mga pinsan.